Kabanata 3631. Harvey York. Ikaw na masama. Noon ay natauhan si Arya Johnson. Hindi siya makapaniwala na kukunin ni Harvey ang buhay ni Luca Bauer sa harap niya mismo. Pagkatapos ng lahat, binalaan na niya ito, na sinasabi na ito ang kanyang mga patakaran ni Jeff Bauer. Ngunit wala man lang pakialam si Harvey. Napuno ng galit si Arya dahil doon. Sabi nga, wala siyang ibang choice kundi tanggapin ang katotohanan. Nagalit siya kay Harvey dahil sa paggalaw ng kanyang bibig sa nilalaman ng kanyang puso. Kung lumabas ang balita tungkol sa insidenteng ito, isa sa publiko ang alitan nina Jeff at Harold Bauer. Lalala ang hidwaan ng dalawa dahil dito. Iisipin pa nga ni Harold na sinasadya siya ni Jeff. Tiyak na hindi makikinabang si Jeff sa sitwasyong ito kung umabot ito ng ganito. Nang hindi nag-iisip, gustong sakali ni Arya si Harvey noon pa man. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Galit na bulalas niya. Sinabi ko sa iyo na palayain mo si Luca. Dapat nakipag-ayos na tayo sa kanya nang pumunta siya. Wala kang karapatang makisali. Hindi mo ba alam kung sino siya? How dare you slap him before killing him? Sa tingin mo ba biro lang ang lahat ng ito? Puno ng hindi mapigil ang galit ang magandang mukha ni Arya. Bakit ito mahalaga sa akin? Tumawa siya. Pinarusahan mo ang iyong mga alepores. Pinapatay ko ang mga taong gusto ko. Sa puntong ito, lahat tayo ay gumagawa lamang ng sarili nating bagay. Ano, galit ka ba? Halika sa akin pagkatapos. Pero bago iyon, tanungin mo muna si Jeff kung may lakas siya ng loob. Kung tutuusin, alam na alam niya na kaya ko siyang ibaba kung gusto ko. Maaari kong ilihim sa kanya ang pangyayari sa charity garden. Ngunit kung patuloy siyang magiging irresponsable at walang galang sa akin, wala akong pakialam na ipaalam sa mundo kung anong klaseng tao talaga siya. Kung tutuusin wala siyang halaga sa akin. Halika rito. Hindi mo talaga naisip na hindi ako makakalabas dito ng buhay kung wala ang tulong mo. Humakbang si Harvey bago lumabas sa kanya ang isang marahas na aura. Ang lahat ng mga eksperto ay nanginginig sa gulat. Hindi sinasadyang nahulog ang kanilang mga armas sa gulat. Ikaw, napa-atres si Arya ng ilang hakbang matapos lumunin ng aura ni Harvey. Pero nagalit talaga siya nang bumalik siya sa katinoan. Siya ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Jeff, ang senior ng Longmen Warband. Kahit hindi niya kinaya ang aura ni Harvey, nakakahiya lang ito. Paano siya magkakaroon ng mukha na manatili sa Floatwell pagkatapos nito? Napakamayabang ng bastos na ito. Ganun ba talaga siya kalakas? Siya ba talaga ang sinusubukang ipanalo ni Young Master Bauer? Hindi maintindihan ni Arya ang relasyon nina Harvey at Jeff. Ngunit pagkatapos na magkaroon ng unang karanasan sa aura ni Harvey, natanto niya na kahit papaano ay igagalang siya ni Jeff sa ibabaw. Nang walang pag-iisip, nagngangalit si Arya habang sumisigaw, "Halika! Paalisan niyo si Sir York dito. Iimbestigahan ni Young Master Bauer ang sitwasyon. Sisiguraduhin namin na lahat ay makakakuha ng patas na pahayag. Ang sinumang humarang sa ating daan ay papatayin ng walang pag-aalinlangan." Ang 12 ng mga eksperto mula sa Longmen Warband ay likas na nagtaas ng kanilang mga sandata nang marinig ang utos ni Arya Johnson. Lahat sila ay nagpakita ng mabangis na tingin habang sinisigawan ang mga eksperto mula sa pamilya Bauer, na pinipilit silang umatras. Gustong harangin ng ilang pinagkakatiwalaang underlings ni Luca Bauer ang daan, ngunit agad silang itinulak ng Longmen Warband. Kahit na ang mga eksperto ay tunay na galit, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magbigay daan. Makalipas ang 3 minuto, casual na umupo si Harvey York sa kanyang Toyota Prado bago sumanyas. Sinanyasan ang mga tauhan ni Arya na ipadala si Lillian Yates sa ospital. Naglabasan ang mga ugat ni Arya sa kanyang noo bago siya kusang lumakad. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Harvey? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Naghanda si Young Master Bauer ng isang salo-salo para lang sa iyo. Bumalik ka at sabihin sa kanya ang isang bagay, sagot ni Harvey habang pinaandar ang kanyang sasakyan. Lahat ng nangyari ngayon ay ganap na naiiba sa inaasahan.
Hindi ko nararamdaman ang sinseridad ngayon. Kung gusto niya talaga akong makita, pwede siyang pumunta sa Marshall Hall. Pagkatapos ay inapakan ni Harvey ang pedo. Galit at nag-aalala si Arya. Likas niyang itinaas ang palaso sa kanyang kamay. Pero bago pa man siya makagawa ng anuman, pinitik na ni Harvey ang kanyang mga daliri. Isang dahon ang lumipad bago nito inalis ang pana mula sa kamay ni Arya. Kasabay nito, ang kanyang kamay ay nakaramdam ng sobrang pamamanhid. Isang hindi maipaliwanag na kaisipan ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi niya inaasahan na talagang may kakayahan si Harvey sa ganitong bagay. Hindi nakakagulat na siya ay walang takot kahit na laban kay Jeff Bauer. Habang gulat na gulat pa rin si Arya, umalis na si Harvey habang may ilang tawag sa telepono. Pagkatapos noon ay marahan niyang tiningnan si Mandy Zimmer na nakahiga sa backseat bago pinindot ang pedo. Pagsapit ng gabi, dumating na si Rudolph at ang kanyang team nang eparada ang sasakyan sa harap ng Marshall Hall. Agad silang naghanda ng mga wheelchair matapos makitang binuhat ni Harvey si Mandy palabas ng sasakyan. Hindi naman malubhang nasugatan si Mandy sa oras na ito. Higit sa lahat, mas nabigla siya kaysa nasaktan. Hindi nag-abala si Harvey na ipadala siya sa ospital dahil dito. Sa halip, hiniling niya kay Rudolph at sa kanyang koponan na tumulong. Sa isang banda, tahimik ang Marshall Hall para gumana. Sa kabilang banda, napakaraming bagay ang nangyari sa araw na iyon. Natakot si Harvey na madala si Mandy sa sitwasyon kaya napagdesisyunan niyang dalhin siya dito. At least mailigtas niya siya sa ganitong paraan. Nang makatulog si Mandy pagkatapos uminom ng mga gamot na pampakalma, kalmadong pumasok si Harvey sa main hall pagkatapos magtalaga ng ilang mga gwardya sa kanya. Naroon sina Rachel Hardy, Hayden Balmer, Dylan Lee at ang iba pa. Lahat sila ay napuno ng pagkamangha nang makita nilang lumabas si Harvey. Kung tutusin, walang mag-aakalang kayang-kaya na harapin ni Harvey ang napakaraming problema sa loob lamang ng isang araw. Hindi lamang pinatalsik ni Harvey si Joseph Bauer mula sa kanyang stock market, ngunit tuluyan na niya itong napilayan. Ang insidenteng ito ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa buong Floatwell. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pagsikat ng araw. Kanina pa hinihintay ni Rachel at ng iba pa si Harvey na mag-utos sa kanila. Ano ang gagawin natin ngayon, Sir York? Ang mga mata ni Caden ay puno ng nag-aalab na pagnanasa. Ito ay ligtas na sabihin na ito ang pinakamatinding labanan na kanyang nilahukan sa ngayon. Ganap na paralisado si Joseph Bauer. Pinatay din ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Harold Bauer. Siguradong napakasaya ni Jeff Bauer ngayon, di ba? Dahil doon, napilitan kami ni Harold na lumaban sa isa't isa. Kung nagawa kong mawala ng kakayahan si Harold dahil dito, maaaring manalo si Jeff sa labanan para sa trono nang hindi man lang magtataas ng isang daliri. Napapikit si Harvey York na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa tingin niyo ba sinadya ni Harold na gawin ang lahat ng ito? O niloko siya ni Jeff para gawin ito? Nagkatinginan si Rachel Hardy at ang iba pa. Tama si Harvey. Ang buong pangyayari ay tila nagkataon lamang, ngunit ito ay sobra pa rin. Ang mga pagpapakita ni Luca Bauer at Arya Johnson ay tila masyadong sinadya. Kung ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Jeff, kung gayon siya ay higit na malikot kaysa sa iniisip ng lahat. Galit na iginalaw ni Rachel ang kanyang mga mata. So ano ang susunod nating gagawin, Sir York? Tahimik na tanong ni Rachel. Dapat ba nating ituloy ang acquisition plan ni Secretary Xavier? Siyempre, bakit hindi? Napangiti ng mahina si Harvey. Mabuti na mag-ingat, ngunit ipinaglaban natin ang lahat ng mayroon tayo ngayon. Hindi tayo pwedeng umupo na lang dito at walang gagawin para protektahan sila, hindi ba? Hindi pwedeng nandito si Ivan Xavier ngayon. Ipinauubaya ko sa iyo na bilhin ang ari-arian ng Floatwell Business Alliance, Hayden Balmer. Tandaan, maging mabilis at matatag tungkol dito. Rachel, responsibilidad mong panatilihing ligtas ang aking asawa at ang kanyang pamilya. Ayokong mangyari ulit ang ganito.
Bahagyang tumanggaw sina Rachel at Caden matapos marinig ang utos ni Harvey bago nila isagawa ang kanilang misyon. At pagkatapos na harapin ang iba pang bagay, umupo si Harvey ng maluwag. Bukod sa pagbibigay kay Lane na iswel at sa iba pa ng ilang mga payo para sa pagharap sa mga problema ng estudyante. Paminsan-minsan ay lumalabas si Harvey sa likod bahay upang tingnan si Mandy Zimmer, na ngayon ay wala pa ring malay. Nakahinga si Harvey nang mag-impake si Cynthia Zimmer ng kanyang mga gamit at lumipat sa Marshall Hall. Maya-maya pa, lumipas ang gabi. May magandang balita si Caden. Sa koneksyon ni Ansel Torres, lahat ng ari-arian ng Floatwell Business Alliance ay ililipat sa kay Harvey ayon sa pamamaraan. Sinabi lang ni Harvey kay Caden na bumuo ng isang grupo sa ilalim ng Marshall Hall at isama ang lahat ng mga mapagkukunan sa ganoong paraan. Ang unang hakbang ni Harvey ay bilhin ang bawat Budokan network sa Floatwell. Binalak niyang ipadala si Lane at ang iba pa para asikasuhin ang bawat Budokan. Sa ganoong paraan, hindi lamang magiging komportable para sa kanila ang pag-aalaga sa may sakit na estudyante. Si Joseph na niloko, ang pangalan ng Marshall Hall ay magiging sikat ng walang labis na pagsisikap. Si Cynthia, na walang ginagawa, ay narinig ang pag-uusap ni Harvey habang siya ay nasa telepono. Mabilis niyang pinutol si Harvey, sinabing gusto niyang makilala ang mga aktibidad na may kinalaman sa negosyo. Walang choice si Harvey kundi hayaan si Cynthia na makisali. Kahit papaano ay makakakuha siya ng ilang karanasan mula sa kaganapang ito. Alas 10 ng umaga, nagpakita si Cynthia ng pagkamausisa habang nag-log-in sa network ng Floatwell ng mga alyansa sa negosyo ng Budokan kasama ang 12-dosenang pansamantalang inilipat na manggagawa mula sa Buckwood at Mordo. Ang alyansa sa negosyo ng Floatwell ay nabangkarota, ngunit ang mga manggagawa ay nakakapagtrabaho pa rin doon gaya ng dati dahil sa proseso ng pag-alis ng asset. Pagpasok ni Cynthia at ng iba pa ay agad namang lumapit ang isang staff. Sarado kami sa mga susunod na araw, lahat. Bumalik ka na lang ulit sa susunod. Habang nakipag-usap ang staff, ilang lalaking nakauniporme ng seguridad ang lumapit na may pag-iingat na tingin habang pinapanood nila si Cynthia Zimmer at ang iba pa. Narito kami upang kunin ang Budokan na orihinal na nagmula sa alyansa ng negosyo ng Floatwell. Hindi ka namin na-notify ng maaga dahil sa kakapusan sa oras. Pero huwag kang mag-alala, isa lang itong normal na paglilipat ng titulo. Hindi kami makakaapekto sa trabaho mo. Malinaw na nagawa na ni Cynthia ang kanyang takdang aralin. Para siyang isang babaeng may karanasan ng magsalita siya. Ang pangalan ko ay Cynthia. Mangyaring ipaalam sa iyong management ang tungkol dito para makagawa kami ng paglipat. Pagkatapos, inabot ng assistant ni Cynthia sa likod niya ang isang opisyal na dokumento para mabasa ng staff. Ikaw ang pumalit sa Budokan chain. Mukhang nagulat ang staff, pero alam din niya ang nangyari noong nakaraang araw. Tumanggaw siya bago bumalik sa loob ng walang sabi-sabi. Hindi nagtagal, lumabas ang isang dosenang tao na nakasuot ng tradisyonal na damit kasama ang isang babae na mukhang matikas. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang ika-17 misis ni Jeff Bauer, si Audrey Lopez mismo. Nakasuot siya ng business suit na nakatali ang buhok. Kasabay ng napakagandang make-up sa kanyang mukha, talagang nakakasilaw siya. Sabi nito, malinaw na ipinakita niya ang bossy na tingin habang nakatingin kay Cynthia at sa iba pa. Ayan, CEO Lopez. Sinabi nila na kukuhanin nila ang Budokan chain. Kamusta? Ako si Cynthia Zimmer ng Marshall Hall. Ito ay medyo biglaan, ngunit kami na ang bahala sa lugar na ito mula ngayon. Iniabot ni Cynthia ang isang business card. Siguradong ganyan ang itsura niya noon. At ikaw? Naiinis si Audrey matapos makita ang magalang at hindi nakakapinsalang ugali ni Cynthia. Nandito ka para pumalit. Malamig na tumawa si Audrey, na para bang hindi niya nakitang ibinahagi ni Cynthia ang kanyang business card. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Isang malamig na tingin ang ipinakita ni Cynthia bago ito huminga ng malalim at binawi ang kamay. Binili na namin ang lahat ng Floatwell Business Alliance property sa pamamagitan ng mga autorisadong source. Nandito kami ngayon para pumalit.
Ito ang aming dokumento. Sinenyasan ni Cynthia ang katulong na ipakita ang dokumento. Dokumento. Anong dokumento? Ibinagsak ni Audrey ang tumpok ng mga dokumento sa lupa na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mo na kunin ang pag-aari ng Bauer? Gago ba kayo o ano? Hindi mo ba alam kung kaninong ari-arian ito? May sasabihin ako sa'yo. Ang lahat ng ito ay dating kabilang sa alyansa ng negosyo ng Floatwell. Kasama rin ang Budokan Network, mga gusali ng opisina, at mga shopping mall. Lahat sila ay nasa pangalan na ni Young Master Bauer ngayon. Pumirma ng kontrata si Joseph Bauer kagabi. Si Young Master Bauer ang tunay na may-ari dito. Sa tingin mo ba maaari mong kunin ang kanyang mga ari-arian gamit ang mga hangal na papel na ito? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na iyon? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Cynthia. Hindi pwede yan. Siguro niloko ka. Idineklara ng bangkarota si Joseph. Anong silbi kung pumirma pa siya ng kontrata? Mayroon kaming mga opisyal na dokumento dito. Iminumungkahi kong tawagan mo si Young Master Bauer ngayon para hindi magdulot ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Kung tutusin, si Young Master Bauer at ang aking bayaw ay mabuting magkaibigan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3635. Sapat na ang usapan. Agad namang pinutol ni Audrey Lopez si Cynthia Zimmer na may inis na tingin. Walang hindi pagkakaunawaan, ni walang kaibigan dito. Hindi ko kailangang tumawag ng sinuman. Pag-aari na ito ni Young Master Bauer. Mabuti pa umalis na kayo dito. Itigil ang pag-iistorbo sa aming negosyo. Kung hindi, sasabihin ko kay Young Master Bauer na turuan si Harvey York ng isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Audrey then waved her hand with a cold expression. Dito. Paalisin niyo sila dito. Galit na sumugod ang isang dosenang security guard na may hawak na baril. Ito ang unang pagkakataon ni Cynthia na makakita ng ganoong tanawin. Matapos mag-alinlangan sandali, nagpasya siyang sumunod sa ngayon. Aalis na tayo. Galit na bumalik si Cynthia sa Marshall Hall. Binili ni Jeff Bauer ang bawat ari-arian mula sa alyansa ng negosyo ng Floatwell. Nagningning ang mga mata ni Harvey matapos marinig ang paliwanag ni Cynthia. Hindi kailangang magmadali. Hayaan mo akong tumawag sa telepono. Tinawagan ni Harvey si Ansel Torres. Natigilan si Ansel. Agad siyang nakipag-ugnayan sa gobyerno bago bumalik kay Harvey. Nahuli tayo ni Jeff sa pagkakataong ito, Sir York. Bilyon-bilyong dolyar ang utang sa kanya ni Joseph. May IOU pa siya para patunayan. Habang kinumpis ka ng gobyerno ang ari-arian ng Floatwell Business Alliance, pinilit niya si Joseph na pirmahan ang kontrata at ipinaubaya sa kanya ang lahat. Narinig ko na ginawa rin ito ni Joseph ng kusang loob. At dahil sa timing, ang gobyerno ay walang sapat na oras upang sakupin ang ari-arian. Binigyan natin siya ng mga ari-arian sa isang pilak na pinggan. Naiintindihan ko na ngayon. Ngumiti siya. Hindi nakakagulat na ipinadala ni Young Master Bauer si Arya Johnson upang tulungan kami ng hindi nagpakita kagabi. Nagnenegosyo siya pagkatapos ng lahat. Mr. York, alam ni Jeff na ginawa mo ang lahat ng trabaho. Dapat ikaw ang umaani ng mga benepisyo sa unang lugar. Sa kabaligtaran, ninakaw niya ang iyong mga ninanakaw. Gaano siya kasama? Bakas ng galit ang maramdaman sa tono ni Ansel. Kalmadong ngumiti si Harvey. Hindi mahalaga. Gusto kong ibahagi ito sa kanya pa rin. Pero dahil gusto niyang maglaro ng dirty tricks, makikipaglaro ako. Maya-maya pa ay binaba na ni Harvey ang tawag. Katakot-takot na ekspresyon ang ipinakita ni Caden Ballmer nang marinig ang usapan. Ano ang gagawin natin ngayon, Sir York? Hindi naman natin hahayaang makatakas ang bastard na iyon, di ba? Ipinaglaban mo ang lahat ng ito. Mukhang nag-aalala si Cynthia kahit hindi siya umimik. Ngumiti si Harvey at sinenyasan si Cynthia na umalis bago pamitik ng daliri. Maya-maya pa ay lumabas na si Rachel Hardy.
Nandito na ba ang lahat? Nakangiting sabi ni Harvey. Dapat tapos na ito pagkatapos ng nangyari kagabi. Pero dahil may death wish si Young Master Bauer, dapat natin itong tuparin. May ilang bagay na ipapagawa ko sa inyo ngayon. Number 1. Ilabas ang salita sa internet. Sabihin na ang dalawang batang Panginoon ng pamilya Bauer ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para umangat sa kapangyarihan, kahit na hanggang sa magplano laban kay Harold Bauer. Ang pagkamkam ni Jeff sa mga ari-arian ng Floatwell Business Alliance ay patunay niyan. Number 2. Kontakin ang lahat ng kasangkot, kabilang na ang mga biktima ng Budokan Chain at kanilang mga pamilya, para idemanda si Joseph para sa kanyang mga krimen. Sabihin sa lahat na si Joseph Bauer ay gumagamit ng masasamang taktika para makakuha ng pera dahil si Jeff Bauer ang nag-orkestra nito. Pagkatapos ay ipaalam sa kanila na upang pagtakpan ang katotohanan, inabuso ni Jeff ang kanyang awtoridad at pinadala ang kanyang mga kampan upang patayin ang isa sa mga tauhan ni Harold Bauer. Si Harold ay isang taong may hustisya, sinusubukang alisin ang mga bagay-bagay. Gumawa ng marami pang bersyon ng kwentong ito. Gawin itong komportable hanggat maaari. Kung tutusin, kailangang malaman ng lahat na sina Jeff at Joseph ay nasa iisang bangka. At si Harold ay patuloy na tina-target dahil sa katotohanan. Nagsimula ang awayan ng pamilya Bauer kay Jeff. Bibigyan natin sila ng ganap na kaguluhan. Habang papunta sina Rachel Hardy at Caden Ballmer sa kanilang misyon sa labas, kumulog mula sa langit. Ang buong Floatwell ay mainit at mahalumigmig. Isang bagyo ang darating. Sa hapon, sa loob ng isang pribadong golf course sa labas ng Floatwell. Maliwanag ang sikat ng araw. Marahan ang ihip ng hangin. Pagkatapos ng ulan, ito ang perpektong oras para magpahinga habang naglalaro ng golf. Si Jeff ay naglalakad kasama si Audrey Lopez at isa pang kasintahan sa ngayon. Hindi mabilang na mga tao ang nakatitig sa mga gwapo at magaganda. Ngunit agad nilang ibinaba ang kanilang mga ulo sa takot matapos makita ang nakakatakot na hitsura ni Jeff. Nag-aalala sila na baka masampal sila hanggang sa mamatay kapag nakatitig pa sila sa mga mistresses ng ilang beses. Tuluyan ng hindi pinansin ni Jeff ang mga nanood. Napuno siya ng pagkamangha habang naglalakad. Hindi masama. Tahimik lang ako kanina kasi may silbi si Harvey sa akin. Gusto ko lang tapusin niya sina Harold at Joseph. At ngayong si Joseph ay ganap na paralisado. Patay na rin ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Harold. Sila ay nakatadhana na maghukay laban sa isa't isa. Walang magagawa si Harvey habang inaani ko ang lahat ng ninanakaw niya. Iyon ay maliban kung gusto niyang salakayin mula sa lahat ng panig. Mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan kung ganoon nga. Kung hindi, wala siyang choice kundi tumahimik. Bakas sa mukha ni Jeff ang mayabang na ekspresyon. Naiintindihan mo na ba ngayon? Ang tunay na lalaki ay nakakaalam kung kailan dapat umatras. Minsan ang pagpapakita ng iyong kahinaan sa kalaban ay ang pinakamagandang hakbang. Sa ganoong paraan, mas makikinabang ka. Matapos marinig ni Jeff na pinatunog ang sarili niyang busina, hindi nang ahas ang kanyang misis na pasabugan ng bula. Nagpakita sila ng paghanga kay Jeff, na parabang siya ang reincarnation ni Einstein. Tumawa ng mahina si Audrey. Huwag kang mag-alala, Young Master Bauer. Hinawakan ko ng maayos ang lahat, tulad ng hiniling mo. Aalagaan kong mabuti ang ari-arian mo. Nasa iyo na ang lahat sa simula pa lang. Kahit si Harvey ay hindi makukuha ito mula sa iyo kung siya ay dumating, pabayaan ang isang random na asong babae. On top of that, we do everything legally. Walang sinuman sa Floatwell ang makakagawa sa atin. Napakaamo din ng bastos na yun. Nag-iisa niyang nawalan ng kakayahan si Joseph, ngunit hindi pa rin niya kayang harapin ang huling dagok. Kung tutuusin, anong karapatan niyang labanan ka? Tama ka dyan. Tumawa ng malakas si Jeff. Ang bilis mong lumaki, Audrey. Hanggat patuloy kang magaling, sisiguraduhin kong maayos kang tretuhin. Nahihiyang tumawa si Audrey sabay takip ng bibig. Ito ay lahat salamat sa iyong pagtuturo, Young Master Bauer. Nang ang isang grupo ng mga tao ay masayang nag-uusap.
Dumating ang debaterya na 4-wheel drive bago huminto malapit kay Jeff Bauer at sa iba pa. Si Eleanor Stanton, na maganda ang ayos sa kanyang tracksuit at sun hat, ay lumabas sa kotse. Ang kanyang hitsura ay simpleng nakakabighani. Maging si Jeff, na pamilyar sa bawat bahagi ng kanyang katawan, ay hindi maiwasang masilaw matapos makita ang kanyang paningin. Pinikit ni Audrey Lopez ang kanyang mga mata nang makitang lumitaw ang kanyang karibal. Hindi ka hiniling ni Young Master Bauer na pumunta ngayon, Eleanor. Anong gusto mo? Hindi ba mahalaga sa iyo ang mga salita niya ngayon? Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Jeff habang winuwagayway ang kanyang kamay. Ikaw ate, Audrey, kailangan niyong makipaglaro ng maayos sa isa't isa. Hindi kailangang magselos. Natural na sarap si Jeff na may mga babaeng nag-aaway sa kanya. Kung tutusin, ipapakita lang ang kanyang alindog at katayuan dahil dito. Malamig na ngumisi si Audrey na may masamang tingin. Hindi na pinansin ni Eleanor si Audrey at nagmamadaling naglakad papunta kay Jeff. Lumampas ka sa linya, Young Master Bauer. Kakampi natin si Harvey. Nakuha lang natin ang Floatwell Business Alliance dahil sa kanya. Tama para sa kanya na bilhin ang ari-arian. Sa halip, kinumpiska natin ang kanyang nadambong at lahat ng kanyang ipinaglaban. Hindi ito tama kahit na anong tingin natin dito. Pakiusap, pag-isipan itong mabuti, Young Master Bauer. Matapos makita ang seryosong ekspresyon ni Eleanor, tumawa si Audrey sa harap ni Jeff na hindi man lang makapagsalita. Baliw ka ba, Eleanor? Ano ang lahat ng kalokohang ito? Anong ibig mong sabihin na ninakawan natin siya ng mga ninakaw niya? Number 1. Kung hindi dahil sa proteksyon ni Young Master Bauer, paano kaya makipag-away si Harvey kay Joseph noong una? Number 2. Tumulong si Young Master Bauer sa likod ng mga eksena sa bagong distrito ng Floatwell at sa serye ng mga insidente sa Budokan. Sa tingin mo, paano pa nalampasan ito ni Harvey ng ganoon kadali? Number 3. Gumastos din ng malaking pera si Young Master Bauer sa pagtulong sa stock market. Ito lamang ang may mahalagang papel sa pagkatalo kay Joseph. Ligtas pang ang sabihin na si Young Master Bauer ang gumagawa ng lahat. Ginawa lang ni Harvey ang sinabi ng karamihan. Natural lang na aanihin ni Young Master Bauer ang mga benepisyo kung gagawin ni Harvey, hindi ba? Bukod dito, ang ari-arian ng Floatwell Business Alliance ay pag-aari ng pamilya Bauer sa simula pa lang. Si Joseph ay kaaway ni Young Master Bauer, ngunit hindi niya basta-basta papayagan na makikita ang pag-aari ng pamilya na nahulog sa kamay ng iba. May utang na loob si Joseph kay Young Master Bauer sa simula pa. Anong kinalaman ng lahat ng ito kay Harvey? Malamig na pinandilata ni Audrey si Eleanor. Nagsalita siya sa ngalan ng matayog na iniisip ni Jeff sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya ay isang tagalabas lamang. Marami na siyang natamo sa laban na ito. Ano pa bang gusto niya? Hindi ba niya nauunawaan na ang pag-ani ng lahat ng nasamsam ay walang maidudulot sa kanya? I think you've been too close to Harvey lately, Eleanor. Nakalimutan mo na siguro kung sino ang iyong tunay na Panginoon ngayon. Hindi ka lang nanindigan para sa mga karapatan ni Young Master Bauer, kundi kakampi ka rin ng isang barbarian na tulad ni Harvey. Tanga ka ba o ano? Agad na kinuha ni Audrey ang mga salita na parang galing sa kanyang puso, na nagpapahiwatig na si Eleanor ay may relasyon kay Harvey. Pinandilatan ng ibang mga babae si Eleanor nang may galit matapos marinig ang kanilang pagtatalo. Sa 72 mistress, walang gaanong kababaihan ang may mga ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Si Eleanor Stanton ang may kontrol sa karamihan ng mga ari-arian, kaya karaniwang hindi siya kasama sa iba pang mga mistresses. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ni Jeff Bauer ng napakalaking ego, sinimula na sana nila ang pang-uuyam kay Eleanor sa panloloko kay Jeff sa puntong ito. Kinilig si Eleanor nang mapagtanto niya kung ano talaga ang ginagawa ni Audrey Lopez. Siya ay likas na umiling habang sinasabi, "Huwag mong intindihin, Young Master Bauer. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kung tutuusin, napakadelikado ng bastos na iyon. Kung magagalit siya dahil dito, may masasamang kahihinatnan." Malamig na tawa ni Audrey.
Magagalit. Anong karapatan niya? Kahit magalit siya, sa tingin mo kaya niyang labanan si Young Master Bauer? Gaano ka katanga at walang muwang? Halatang nagseselos ka lang ngayon. Mabuti, tama na. Hindi na kailangang makipagtalo tungkol sa gayong maliit na bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Jeff bago niya ikanaway ang kanyang kamay para pigilan si Audrey na magsalita. Pagkatapos, marahan niyang ipinulupot ang kanyang braso sa balikat ni Eleanor na may matamis na ngiti. Kailangan kong bigyan ka ng paliwanag, Eleanor. At saka, alam kong mas nagsusumikap ka dito kaysa sa iba. Hindi ko hinihiling na bilhin mo ang ari-arian dahil sa pagkawala mo kay Harvey dati. Akala ko natatakot ka sa kanya. Sa tingin ko, magiging pabaya ka kung mag-iingat ka. Kaya pinakiusapan ko si Audrey na pumalit. Gayunpaman, siya ay isang mahuhusay na babae. Siyempre, babayaran kita. Tiyak na alam mo ang tungkol sa Hearthstone Corporation, di ba? Ito ay kabilang sa pamilya Bauer. Babawiin ko ito agad. Ikaw na ang magkokontrol pagkatapos nito. Hindi mo rin kailangang mag-alala kay Harvey. Kahit na siya ay isang Diyos, hindi siya makakalabas ng buhay sa sitwasyong ito. Kilala ko na siya. Kumita siya ng kaunting pera sa pagbili ng mga short stock sa stock market. Sigurado akong hindi niya iniisip na samantalahin ko rin ang sitwasyon. If he's plotting against me because of this, then that only means he's just being selfish. Isang maliit na tao sa kanyang pinakamahusay. Matagal ko na siyang pinuprotektahan. Hindi niya ako papagtrabahuan ng walang bayad, di ba? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Jeff. Siyempre, kung nahihirapan kang mamagitan. Pagkatapos ay sabihin kay Harvey ang isang bagay para sa akin. Sabihin mo sa kanya na hindi ko siya sinisisi sa hindi pagpunta sa handaan. Tatretuhin ko siyang muli bukas ng gabi upang ipakita ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Ako na mismo ang magpapaliwanag sa kanya ng sitwasyon. Kung tutuusin, magkakatrabaho na naman kami soon. Hindi na natin kailangang mag-confirhan sa mga ganitong bagay. Napabuntong hininga si Eleanor matapos marinig ang mga salita ni Jeff. I'm relieved, sabi niya na medyo nabawasan ang tensyon sa mukha. Kukontakin ko si Sir York ngayon. Susubukan kong ipaintindi sa kanya. Naiintindihan ko. Napangiti si Jeff matapos marinig ang salita. Ring, ring. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Audrey. Agad namang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya pagkatapos niyang matanggap ang tawag. Masama ito, Young Master Bauer. Ito ay talagang masama. Ang bawat pangunahing media outlet sa Floatwell ay nagsasabi na ang mga batang master ng pamilya Bauer ay talagang napupuot sa isa't isa dahil sa pakikipaglaban para sa trono. Si Joseph Bauer, na may malisyosong layunin sa publiko, ay talagang sinusuportahan mismo ni Jeff Bauer. Si Harold Bauer marahil ang pinakamabait sa tatlong Young Masters. Upang maiwasan ang kabayaran, inilipat ni Joseph ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ni Jeff. Nawala si Joseph kasama ang kanyang pera ng walang bakas na tila dahil din kay Jeff. Balik sa tahanan ng pamilya, nag-init si Jeff sa galit matapos makita ang mga headline. Ito ay walang kahihiyan. Ito ay kasuklam-suklam. Hindi lang napilitang pumasok si Jeff sa isang sulok, pero ang mga bagay na hindi dapat ibinalita ay sabay-sabay na nalantad. Lahat ng galit na nakadirekta kay Joseph ay sumanib din kay Jeff. Ang pagkuha ni Jeff sa lahat ng ari-arian ni Joseph ay isang katotohanan. Marami ring news platform ang nag-leak ng mga dokumentong pinirmahan ng dalawa. Sa madaling salita, si Jeff din ang hinahabol ng mga taong galit kay Joseph. Ang tanging dahilan kung bakit hindi napapalibutan si Jeff ng isang galit na mandurumog sa ngayon ay dahil ayaw pa ni Harvey York na mangyari iyon. Walang paraan para makaalis si Jeff sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, si Jeff ang kumuha ng lahat ng ari-arian ni Joseph ay ang katotohanan. Walang maniniwala sa anumang sasabihin ni Jeff sa harap ng matibay na ebidensya. Magiging susunod siya kay Joseph kung siya ay hindi mag-iingat. Hindi lamang ang kanyang katayuan ay maging kapantay ng isang daga sa kalye, ngunit ang mga tao ay bubugbugin din siya sa buong buhay niya. Harvey ang bastos.
Hindi ba niya inaaway si Harold ngayon? Bakit siya nag-aaksaya ng oras sa akin? Maaari ko pang kunin si Harold sa panig ko para harapin ito. Paanong hindi siya natatakot dyan? Nagngangalit si Jeff sa galit. Gusto niyang samplein si Harvey sa mukha. Ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate ay hindi maglakas loob na magsalita ng isang salita. Malamig na tumikim si Audrey Lopez bago siya napabulalas. Oh! How dare that bastard disrespect you like this? May death wish ba siya o ano? Ang ginawa mo lang ay kinuha ang ilan sa kanyang kayamanan. Isa talaga siyang makasarili na bastard, sinusubukan na niyang maghiganti ng ganito. At tinatawag niya ang sarili niyang lalaki. Tumawag tayo ng pulis, young Master Bauer. E didimanda natin ang bastos na iyon para sa paninirang puri at pabayaran siya sa pagsira sa ating reputasyon. Magpapadala rin tayo ng ilang tao para sirain ang istasyon ng balita pagkatapos nito. Tiyak na hindi makakaapekto sa atin ang ganitong bagay. Makalimutan ito ng lahat pagkatapos ng ilang araw. Sandaling nag-alinlangan si Jeff. Ang mabilis at matatag na plano ni Audrey ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang. Huwag mo itong gagawin, young Master Bauer. Humakbang si Eleanor Stanton na may pag-aalala sa kanyang mukha. Number 1, huwag magsalita tungkol sa pagkakasangkot ng gobyerno sa sitwasyong ito. Iisipin ng lahat na ikaw ang may kasalanan kung talagang kakasuhan mo si Harvey ngayon. Number 2, ang pagpilit sa media pababa ay magdudulot lamang ng mas malaking kaguluhan. Ang mga taong iyon ay naghahangad ng kaguluhan. Kung nagawa nilang kunan ng larawan o e-record ang ating mga tauhan na pinipilit silang pababain, tayo ay matatapos. Number 3. Pinatay ni Harvey ang mga pinagkakatiwalaang kampo ni Harold, ngunit wala silang pakialam, napakaliit na bagay. Marahil ay tatalikuran kanila kung sa tingin nila ay kapaki-pakinabang para sa kanila na gawin ito. Dapat kang mag-isip bago ka kumilos, young Master Bauer. Napangiti si Audrey. Kung hindi natin magagawa ang lahat ng ito, dapat patayin na lang natin si Harvey, di ba? Kabanata 3640. Tama na sa mga katangahang ideya mo, Audrey Lopez. Bulalas ni Eleanor Stanton na nakakunot ang noo. Hindi mo ba alam na si Harvey York ay isa ring skilled martial artist? Ang paggamit ng karahasan laban sa kanya ay hindi uubra. Sa tingin mo, paano niya hinarap si Frankie Garcia at hindi niya iginalang si Clyde Osborne sa isang lugar tulad ng Floatwell? Ang mga ordinaryong tao ay mamamatay ng 1,000 beses sa paggawa nito. Kung ganoon, ano pa ang dapat nating gawin? Sigaw ni Audrey. Magiging biro si young Master Bauer kung pananatilihin nating libre si Harvey. Kapag nangyari iyon, sapat na kung hindi siya sisimulan ng mga elder ng pamilya na ipatawag siya, pabayaan siya na umangat sa kapangyarihan. Ginagawa lang ito ni Harvey dahil nilampasan ni young Master ang linya, sagot ni Eleanor na may mapait na tingin pagkatapos huminga ng malalim. Young Master Bauer, palaging pakikitunguhan ni Harvey ang iba sa paraan ng pagtrato nila sa kanya. Sa puntong ito, sana ay sapat ang iyong pag-iisip tungkol sa mga katangian ng alyansa ng negosyo ng Floatwell. Iyan ay isang napakagandang ari-arian na pagmamay-ari. Ngunit, sulit ba silang labanan si Harvey hanggang sa huli? Sa huli, si Harold ang mag-aani at magsamsam kung magpapatuloy ito. Siya ang mananalo sa digmaan. Kailangan nating tumuon sa mahahalagang bagay dito, young Master Bauer. Sampal. Agad na sinampal ni Jeff si Eleanor. Tinuturuan mo ba ako ngayon kung paano gumawa ng isang bagay, babae? Sigaw ni Jeff na may malamig na ekspresyon. Sa tingin mo ba kaya akong mapaluhod ni Harvey sa ganito? Bobo. Kahit na kaya kong tiisin ang kahihiyang ito, ang pamilya Bauer ay talagang hindi. Young Master Bauer, ganoon din ang pakikitungo ni Joseph Bauer sa iyo noon, pero siya, sagot ni Eleanor habang tinatakpan ang kanyang mukha. Young Master Bauer, may nagpadala ng USB flash drive. Kailangan mong buksan ang kahon. Mabilis na tumakbo ang isa niyang subordinate. Nag-iinit pa rin sa galit, mabilis na binuksan ni Jeff ang kahon habang ang kanyang puso ay lumalaktaw sa pagtibok.
Ang label na Charity Garden ay nakaprint sa USB drive. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jeff. Alam na alam niya kung ano ang nasa USB drive nang hindi man lang ito binubuksan. Iyon na siguro ang buong proseso ng pagkakasampal sa kanya sa isang charity event. Kung ipapalabas ito sa publiko, hindi mangangahas si Jeff na manatili sa Floatwell. Sa panahong ito, sabay-sabay na umusbong ang puot, takot, galit, at iba pa niyang emosyon. Nakuha ni Jeff ang kanyang pagkakalmado sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Hinaway niya ang kanyang kamay para pakalmayin ang mga tao sa paligid niya. Mukhang naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Audrey, ibalik ang bawat ari-arian ng Floatwell Business Alliance kay Sir York. Sabihin sa kanila na sila na ang bahala bukas. Eleanor, magkakaroon tayo ng salo-salo ngayong gabi. Ako mismo ang hihingi ng tawad kay Sir York. Sabihin sa kanya na makikita ko siya bilang aking kaibigan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Masisiguro kung hindi ito mangyayari sa pangalawang pagkakataon. Nagkatinginan ang mga nandoon matapos makitang nagbago agad ng ugali si Jeff. Gayunpaman, walang nang ahas na magsabi ng anuman tungkol dito. Mabilis na umalis ang lahat para gawin ang utos ni Jeff. Tinawagan ni Eleanor si Harvey sa harap mismo ni Jeff. Matapos makumpirma na dadalo si Harvey sa hapunan, naging matalas ang tingin ni Jeff sa sumunod na segundo.